It's a glimpse into the center of the earth. It's like listening to the heartbeat of the planet. 10 mga pinakadelikadong lugar sa ating kalikasan. Maraming mga pasyalan dito sa mundo ang nakakamangha, ngunit itinuturing na nakakatakot. Ito ay sapagkat maraming mga bagay ang nangyayari dito na tila kakaiba at imposible. Kung kaya't maraming tao ang natatakot tumungo rito dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga pinakadelikadong lugar na meron tayo sa kalikasan. Kaya simulan na natin. Number 1, the Boiling Lake, Dominica. Ang Boiling Lake sa Dominica ay isa sa mga pinakamapanganib ngunit kahangahangang lugar sa mundo. Matatagpuan ito sa Morne Trois Pitons National Park na isang UNESCO World Heritage Site. Ang lawa ay tanyag dahil sa kakaibang katangian nito, ang tubig ay literal na kumukulo. Bagamat maraming naaakit na turista rito, ang lugar ay delikado at nangangailangan ng pag-iingat. Ang Boiling Lake ay nasa gitna ng Dominica, isang maliit na isla sa Caribbean. Isa ito sa pinakamalaking kumukulong lawa sa mundo na may lalim na tinatayang 82 feet. Ang gilid ng lawa ay may temperature na umaabot sa 82 hanggang 91 degrees Celsius, habang ang gitna nito ay sobrang init na hindi matansya. Ang tubig ay patuloy na bumubula at bumubuga ng makapal na singaw, dulot ng init mula sa aktibong bulkan sa ilalim ng lupa. Ang lugar ay napapaligiran ng malalaking bato at blue-gray na usok na nagbibigay dito ng kakaibang anyo. Samantala, ang pangunahing panganib ng Boiling Lake ay ang sobrang taas ng temperature ng tubig. Ang sinumang mapapalapit ng sobra ay maaaring masunog o masaktan. Bukod dito, ang singaw na inilalabas ng lawa ay naglalaman ng nakalalasong mga gas tulad ng sulfur at carbon dioxide na maaaring magdulot ng hirap sa paghinga. Ang daan papunta sa lawa ay matarik, madulas at puno ng hamog mula sa singaw, kung kaya't kailangan ng maingat na paglalakad. Dagdag pa rito, ang aktibidad ng bulkan sa ilalim ay pabago-bago na maaaring magdulot ng biglaang pagsabog ng init o pagbabago sa antas ng tubig. May ilang insidente na nangyari sa Boiling Lake dahil sa likas na panganib nito. May mga tao na nadulas o nahulog sa gilid ng lawa na nagdulot ng malubhang pagkalapnos sa kanilang balat. Ang iba naman ay nahirapan sa paghinga dahil sa nakalalasong gas. Bukod dito, ang biglaan at hindi inaasahang pagbabago sa init o pagbaha ng mainit na tubig ay nagiging sanhi rin ng peligro para sa mga bisita. Dagdag pa rito, ang Boiling Lake ay delikado hindi lamang dahil sa sobrang init at lason mula sa singaw nito. Ang patuloy na aktibidad ng bulkan sa ilalim ng lawa ay hindi mahulaan, kung kaya't maaari itong magbunsod ng biglaang pagsabog ng singaw o pagbaha ng tubig. Ang ganitong mga pagbabago ay maaring maganap ng walang babala na naglalagay sa mga bisita sa panganib. Number 2, Mount Merapi. Ang Mount Merapi o Bundok ng Apoy ay isang aktibong bulkan na matatagpuan sa pagitan ng Yogyakarta at Central Java sa Indonesia. Isa ito sa mga pinakaaktibong bulkan sa buong mundo at kilala bilang isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa kalikasan. Sa kabila ng kagandahan nito ay nagdadala ang bundok ng matinding panganib sa mga naninirahan malapit dito. Ang Mount Merapi ay bahagi ng Pacific Ring of Fire, isang lugar kung saan maraming bulkan ang matatagpuan at madalas ang paglindol. Ang bulkan ay pumuputok halos taon-taon at naglalabas ng pyroclastic flow na isang napakabilis at mainit na daloy ng gas, abo at bato na maaring magdulot ng malaking pinsala. At noong 2010 ay naganap ang isa sa pinakamalalakas na pagsabog nito na nagdulot ng kamatayan sa mahigit 300 na tao at nagpilit sa daan-daang libo na lumikas. Samantala, ang lupa sa paligid ng Mount Merapi ay mayabong dahil sa ash na ibinubuga nito, kung kaya't maraming tao ang naninirahan malapit dito upang magtanim. Ngunit ang mga naninirahang ito ay laging nasa panganib dahil sa biglaang pagsabog ng bulkan. Mahigit 70,000 katao ang nakatira sa loob ng danger zone na tinatayang 10 kilometers mula sa bunganga ng bundok. Ang kanilang kabuhayan at buhay ay palaging nasa banta ng sakuna. Bukod sa panganib, ang Mount Merapi ay itinuturing na sagrado ng mga Javanese. Naniniwala ang mga lokal na espiritual ang bundok, kung kaya't taon-taon nilang isinasagawa ang labuhan, isang seremonya ng pag-aalay ng pagkain, tela at iba pang bagay sa bundok. Para sa kanila, ang ritual na ito ay paraan upang makuha ang proteksyon ng bundok at maiwasan ang matinding sakuna. At upang mapigilan ang mas maraming pinsala ay binabantayan ng maigi ng mga eksperto ang aktibidad ng bulkan.
gumagamit sila ng mga modernong kagamitan tulad ng seismographs at gas detectors para matukoy kung kailan posibleng sumabog ang bundok. Ang gobyerno ng Indonesia ay nagpapatupad din ng maagang babala para makapaghanda at makalikas agad ang mga tao. Sa kabila nito, may mga tao pa din na nananatiling mahirap ilikas dahil sa takot nilang mawalan ng kabuhayan. Number 3. Snake Island, Brazil. Ang Snake Island o Ilha da Queimada Grande ay isang maliit na isla sa baybayin ng Sao Paulo, Brazil. Isa ito sa mga pinakamapanganib na lugar sa mundo dahil sa libu-libong makamandag na ahas na naninirahan dito. Sa sukat na 43 hectares, ang isla ay tirahan ng Golden Lancehead Viper o Bothrops insularis, isang uri ng ahas na hindi makikita kahit saan kundi dito lamang. Ang kamandag nito ay napakalakas at maaaring magdulot ng mabilis na pagkamatay. Ang Snake Island ay puno ng Golden Lancehead Viper na itinuturing na isa sa pinaka-nakamamatay na ahas sa mundo. Ang kamandag nito ay napakabilis magkaroon ng epekto at maaaring magdulot ng malubhang sugat o kamatayan. Dahil sa dami ng mga ahas dito ay tinatayang may isa o dalawang ahas sa bawat square meters ng isla. Bukod sa bilang ng ahas, ang isla ay hiwalay mula sa mainland ng Brazil. Dahil dito ay nagbago ang mga ahas upang mabuhay sa kakaibang kapaligiran ng isla. Karaniwang kinakain nila ang mga ibon na nadapo rito, kaya ang kanilang kamandag ay nag-evolve upang maging mabilis sa pagpatay ng biktima. Dahil sa panganib ay ipinagbabawal ang pagpunta sa Snake Island nang walang espesyal na pahintulot mula sa gobyerno ng Brazil. Pinapayagan lamang ang mga eksperto tulad ng mga scientists at herpetologists na bumisita rito para sa pananaliksik. Ang mga mangingisda at iba pang tao ay mahigpit na pinagbabawalan upang maiwasan ang sakuna. Dagdag pa rito, maraming kwento ang nagdadagdag ng misteryo sa Snake Island. Isa sa mga kilalang alamat ay ang tungkol sa pamilya ng tagapag-alaga ng lighthouse na namatay matapos lusubin ng mga ahas ang kanilang tahanan. Ang ganitong mga kwento ang dahilan kung bakit mas kilala ang isla bilang lugar ng kamatayan at panganib. Sa kabila ng takot na dulot ng isla ay mahalaga ito sa agham at kalikasan. Ang Golden Lancehead Viper ay bahagi ng natatanging biodiversity at may malaking potensyal pagdating sa medisina. Ang kanilang kamandag ay pinag-aaralan para magamit sa paggamot sa kanser, sakit sa puso at iba pang karamdaman. Dahil dito ay ginagawa ang lahat upang mapanatili ang populasyon ng mga ahas at ang ecosystem ng isla. Number 4. Oymyakon, Russia. Ang Oymyakon ay isang maliit na bayan sa Yakutia, Siberia, Russia. Isa itong kilalang lugar dahil ito ang pinakamalamig na lugar sa mundo na tinitirhan ng mga tao. Matatagpuan ito malapit sa Arctic Circle, halos 750 kilometers ang layo mula sa Yakutsk. At noong 1933 ay naitala rito ang temperature na negative 67.7 degrees Celsius, isa sa pinakamababa sa kasaysayan. Ang taglamig sa Oymyakon ay sobrang haba at halos hindi nararanasan ang init. Sa December ay 3 hanggang 4 na oras lamang sumisikat ang araw. Ang tag-init ay saglit lamang at bihirang umabot sa 20 degrees Celsius ang temperature. Sa sobrang lamig, ang balat na hindi natatakpan ay madaling magkaroon ng frostbite sa loob ng ilang minuto. Pero sa kabila ng matinding lamig ay may mga taong naninirahan dito. Karamihan sa kanila ay umaasa sa pangangaso at pangingisda dahil hindi maaaring magtanim ng gulay o prutas sa lupa na laging nagyeyelo. Ang pagkain nila ay karaniwang karne ng hayop tulad ng usa at hilaw na isda na tinatawag na stroganina. Ang kanilang pagkain ay mataas sa proteins para makayanan ang lamig. Subalit ang araw-araw na buhay sa Oymyakon ay puno ng pagsubok. Hindi maaaring ibaon ang mga tubo ng tubig sa lupa dahil nagyeyelo ang mga ito. Ang mga sasakyan naman ay kailangang laging nakaandar para hindi tumigas ang makina. Kahit ang simpleng pagkuha ng tubig ay nangangailangan ng pagbiyak ng makapal na yelo sa ilog. Limitado rin ang mga paaralan at klinika, ngunit ang mga residente ay patuloy na nagsisikap na mabuhay ng normal. Bukod sa lamig, delikado rin ang paligid ng Oymyakon. May mga ligaw na hayop tulad ng mga lobo na naglalakad sa mga kagubatan. Ang makapal na yelo at kawalan ng maayos na komunikasyon sa ilang lugar ay nagdudulot ng panganib sa mga naglalakbay. Ang matinding klima ay nagiging hadlang sa maraming bagay na karaniwan sa ibang lugar. Bagamat mahirap ang buhay dito, ang Oymyakon ay simbolo ng tibay at lakas ng tao. Ipinapakita nito kung paano kayang makibagay ng tao kahit sa pinakamahirap na lugar. Ang mga naninirahan dito ay patunay na ang tiyaga at determinasyon ay mahalaga upang mabuhay sa ilalim ng matinding kondisyon.
Number 5, Madidi National Park. Ang Madidi National Park ay isa sa pinakamagandang lugar sa Bolivia. Matatagpuan ito sa paanan ng kabundukan ng Andes at bahagi ng Amazon Rainforest. Malaki ang sakop ng parke, umaabot ito ng halos 19,000 square kilometers. Dito matatagpuan ang maraming uri ng hayop at halaman na bihirang makita sa ibang bahagi ng mundo. Pero kahit maganda ang lugar ay kilala rin ito bilang isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa kalikasan. Isa sa mga dahilan ng panganib sa Madidi ay ang dami ng kakaibang nilalang na maaring hindi makabuti sa tao. Dito matatagpuan ang mahigit 11% ng lahat ng uri ng ibon sa mundo at mga hayop tulad ng jaguar, boa constrictor at piranha. Maraming adventurer at scientist ang gustong tuklasin ang yaman ng parke. Pero dapat mag-ingat dahil hindi ito pangkaraniwang lugar. Ang mga halaman at insekto sa Madidi ay ilan sa mga pangunahing panganib. May mga halaman dito na maaring magdulot ng matinding allergy kapag hinawakan. Ang iba namang insekto tulad ng lamok ay maaring magdala ng mga sakit gaya ng malaria o dengue. Kahit sa tubig ay may panganib din dahil ang mga ilog ay tirahan ng piranha at iba pang mapanganib na hayop. Bukod sa mga hayop at halaman, ang klima sa Madidi ay isa ding malaking hamon. Napakainit at sobrang humid, kaya madaling ma-dehydrate o maubusan ng lakas ang sinuman. Ang makakapal na kagubatan at matatarik na daanan ay nagpapahirap sa mga manlalakbay, lalo na kung walang tamang kagamitan o kasanayan. Kaugnay din nito, maraming kwento ng mga tao na nagkaroon ng masamang karanasan sa Madidi. May mga naliligaw, nalalason o nagkakasakit dahil sa inuming tubig o pagkain sa loob ng parke. Ang iba naman ay nakagat ng hayop o insekto na nagdulot ng malubhang pinsala. Dahil dito ay mahalagang mag-ingat at sumama sa mga eksperto kung balak mong magtungo sa lugar na ito. Ngunit sa kabila ng panganib, ang Madidi National Park ay nananatiling isa sa mga pinakakakaibang lugar sa mundo. Para sa mga mahilig sa kalikasan at pakikipagsapalaran, ito ay isang paraiso na puno ng misteryo. Pero kailangan ng tamang paghahanda at respeto sa kalikasan para masiguro ang kaligtasan. Number 6, Denali, Alaska, USA. Ang Denali na tinatawag din dati na Mount McKinley, ang pinakamataas na bundok sa North America. Matatagpuan ito sa Denali National Park sa Alaska. Ang taas nito ay umaabot sa 20,310 feet at dahil dito ay maraming climbers ang naaakit sa kagandahan at hamon na hatid nito. Ngunit ang Denali ay hindi basta-basta dahil isa ito sa mga pinakamapanganib na bundok sa buong mundo. Samantala, ang panahon sa Denali ay napakalamig, lalo na tuwing winter season. Ang temperature ay bumabagsak sa negative 40 degrees Celsius o mas mababa pa na may kasamang malalakas na hangin. Ang ganitong klase ng lamig ay mabilis na nagdudulot ng frostbite o hypothermia. Kahit sa tag-init ay malamig pa rin dito, kaya ang mga hindi handang umaakyat ay nanganganib. Gayun din naman, ang bundok ay may matatarik na bahagi na natatakpan ng makakapal na yelo at snow. Sa ilalim ng yelong ito ay may mga kribas o malalalim na bitak na mahirap makita. Kung hindi maingat ay maaaring mahulog dito ang mga umaakyat. Bukod pa rito ay karaniwan din ng avalanche o biglaang pagbagsak ng yelo at snow na nagdudulot ng malaking panganib. Habang umaakyat pataas ay nagiging manipis ang hangin dahil sa taas ng bundok. Sa taas na 14,000 feet pa lang ay maraming umaakyat ang nakakaranas ng altitude sickness. Ang mga sintomas nito ay ang hirap sa paghinga, pagkahilo at iba pa. Sa mas mataas na lugar ay maaaring magdulot ito ng mas malalang kondisyon tulad ng pamamaga ng utak na maaaring makamatay. Dagdag pa rito, kapag may aksidente o may nagkasakit ay napakahirap magpadala ng tulong sa Denali. Ang layo ng bundok mula sa mga hospital at ang hirap ng daan ay nagpapahirap sa mga rescue team na makarating agad. Dahil dito ay mahalaga na ang sino mang aakyat ay may sapat na kaalaman at paghahanda. Bagamat maraming mountaineer ang gustong maabot ang tuktok ng Denali ay hindi ito ligtas para sa mga beginners. Sa dami ng hamon na hatid ng bundok ay marami nang naitalang nasawi sa pag-akyat dito. Kailangang handa ang katawan, isipan at kagamitan ng sino mang maglalakbay sa bundok na ito. Sa katunayan, ang Denali ay hindi lamang isang hamon sa mga mountaineer dahil ang bawat pag-akyat ay dapat magdala ng respeto sa bundok, sapat na paghahanda at tamang pag-iingat. Bagamat mapanganib, ang Denali ay nananatiling simbolo ng ganda at lakas ng kalikasan na nagbibigay ng inspirasyon sa mga taong naghahanap ng kakaibang karanasan.
Number 7, Lake Natron, Tanzania. Sa northern Tanzania, malapit sa hangganan ng Kenya, ay makikita ang kakaibang Lake Natron. Ang lawa na ito ay kilala sa hindi pangkaraniwang katangian ng tubig na kung saan ay mapanganib sa tao at hayop. Kahit maganda ang tanawin dito, ay delikado ang lawa, kaya tinatawag itong isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa kalikasan. Pero bakit nga ba delikado ang tubig? Ang tubig ng Lake Natron ay sobrang maalat at may mataas na alkaline. Ang pH level nito ay halos kasing tapang ng panlinis tulad ng bleach, kung kaya't delikado itong hawakan. Bukod dito, ang init ng tubig ay pwedeng umabot ng 60 degrees Celsius. Dahil dito ay halos walang nabubuhay sa lawa dahil sa sobrang tapang ng tubig. Bagamat hindi karaniwang nabubuhay ang hayop sa lawa, ay naninirahan dito ang libu-libong lesser flamingo. Ang mga flamingo ay nakakakain ng cyanobacteria na isang microorganism na tumutubo sa lawa. Pero sa mga hayop na hindi sanay sa ganitong tubig, ang epekto nito ay nakamamatay. Ang kanilang mga bangkay ay parang nagiging bato dahil sa chemical sa tubig na nagiging isang kakaibang tanawin sa lawa. Karagdagan pa dito ay napakamapanganib din ng lawa para sa tao. Kapag hinawakan o nilanguyan ang tubig ay maaaring masunog ang balat o masira ang mata dahil sa init at tapang nito. Kaya bihira ang pumupunta dito maliban sa mga scientist na nag-aaral sa lugar. Subalit kahit mapanganib ay mahalaga ang Lake Natron para sa kalikasan. Ang lawa ang tahanan ng napakaraming lesser flamingo na dito nangingitlog at nagpaparami. Bukod sa pagiging tirahan ng mga flamingo ay nagbibigay din ito ng natatanging tanawin na nagiging inspirasyon sa mga researchers at photographers. Number 8, McMurdo Dry Valleys, Antarctica. Ang McMurdo Dry Valleys sa Antarctica ay kilala bilang isa sa mga pinakadelikado at kakaibang lugar sa mundo. Dahil sa sobrang lamig ay halos walang nabubuhay na halaman o hayop dito. Ang mga valley na ito ay itinuturing na pinakatuyong bahagi ng kontinente ng Antarctica at isa rin sa mga pinakatuyong lugar sa buong mundo. Ang temperature rito ay bumabagsak mula -20 degrees Celsius hanggang -50 degrees Celsius na nagdudulot ng matinding hamon sa sino mang pupunta o mag-aaral sa lugar na ito. Samantala, ang McMurdo Dry Valleys ay binubuo ng tatlong pangunahing valley, ang Taylor Valley, Wright Valley at Victoria Valley. Hindi tulad ng karamihan sa Antarctica na natatakpan ng makapal na yelo, ang mga lambak na ito ay halos walang snow. Ito ay dahil sa malalakas na hangin na tinatawag na katabatic winds. Ang mga hangin ito na umaabot sa bilis na 320 kilometers per hour ay tinutuyo ang lahat ng yelo at snow sa lugar. Kaugnay pa nito, isa sa mga pinakapambihirang tanawin dito ay ang Blood Falls. Ang falls na ito ay naglalabas ng tubig na kulay pula na parang dugo. Ang kakaibang kulay nito ay dulot ng mataas na iron concentration sa tubig at ang presensya ng mga sinaunang mikrobyo na nabubuhay kahit sa napakahirap na kondisyon. Gayun din naman ang McMurdo Dry Valleys ay napakadelikado dahil sa kombinasyon ng matinding lamig, kawalan ng tubig at kakaibang klima. Ang mga lambak na ito ay halos walang nutrients para sa mga halaman o hayop, kung kaya't walang anumang nabubuhay dito maliban sa ilang mikrobyo na natuklasan ng mga scientist. Ang sobrang lamig ay nagdadala din ng panganib tulad ng hypothermia o frostbite para sa sinumang hindi handa. Bukod dito, ang malalakas na hangin ay maaaring magdulot ng mga delikadong kondisyon. Ang mga hangin ay hindi lang sobrang lamig, kundi may dalang alikabok at maliliit na bato na maaaring magdulot ng pinsala sa kagamitan o maging sa tao. Ang mga expedition dito ay nangangailangan ng maingat na paghahanda, sapat na pagkain at tamang kagamitan dahil napakalayo ng lugar sa anumang base. Number 9, Shark Alley, South Africa. Ang Shark Alley ay matatagpuan sa pagitan ng Dyer Island at Geyser Rock sa South Africa. Kilala ito sa dami ng great white sharks na naninirahan dito. Maraming tao ang bumibisita sa lugar na ito para makita ang mga shark ng malapitan. Pero kinikilala rin ito bilang isa sa mga pinakadelikadong lugar sa mundo dahil sa presensya ng mga malalaking predator. Samantala, ang Shark Alley ay isang makitid na bahagi ng dagat na nagdurugtong sa Dyer Island at Geyser Rock. Ang Dyer Island ay tirahan ng mga ibon tulad ng African penguins, samantalang ang Geyser Rock naman ay bahay ng libu-libong Cape Fur seals. Ang mga seal ang paboritong pagkain ng mga great white sharks, kung kaya't palaging may mga shark na kumakain dito. Dahil dito ay naging likas na bahagi ng kanilang tirahan ng Shark Alley.
Gayun din naman, ang Shark Alley ay delikado dahil sa dami ng great white sharks na naninirahan dito. Ang mga shark na ito ay kilala bilang malalakas at mabilis na hunters. Bagamat hindi sila karaniwang umatake sa tao, ay likas sa kanila ang pagiging curious o mapagmasid. Ang laki at lakas ng mga shark ay sapat na upang maging maingat ang sinuman na malapit sa kanila, lalo na kung nasa tubig. Ang cage diving, kung saan inilulubog ang tao sa tubig gamit ng isang hawla, ay nagbibigay ng kakaibang karanasan, ngunit hindi maikakailang may kasamang panganib. Kaugnay nito ay may ilang ulat na nagkakaroon ng insidente sa Shark Alley. Halimbawa, may mga pagkakataong nilalapitan o binabangga ng shark ang mga bangka, lalo na kung naaamoy nila ang isda o dugo. Bagamat mapanganib, ay mahalaga ang Shark Alley para sa kalikasan at sa pag-aaral ng mga scientists. Dito rin natutuklasan ang tungkol sa buhay ng mga great white sharks, tulad ng paraan ng kanilang pamumuhay, pagkain at galaw. Bukod dito ay nakakatulong din ang lugar sa turismo, kung saan ang mga turista ay nagkakaroon ng pagkakataon na makita ang kagandahan at kapangyarihan ng mga shark. Pero sa kabila ng kasikatan nito ay nahaharap din ang mga great white sharks sa panganib dahil sa ilegal na pangingisda, kung kaya't patuloy na bumababa ang bilang ng kanilang populasyon. Number 10. Danakil Depression, Ethiopia. Ang Danakil Depression sa Ethiopia ay kilala bilang isa sa mga pinakadelikado ngunit kaakit-akit na lugar sa mundo. Matatagpuan ito sa northern Ethiopia, malapit sa Eritrea, sa rehiyon ng Afar Triangle. Nabuo ang lugar dahil sa paggalaw ng mga tectonic plates na nagdulot ng mga bulkan, mainit na bukal at lupaing may kakaibang anyo. Ang Danakil Depression ay halos 100 meters ang baba sa sea level at isa sa mga pinakamainit na lugar sa mundo na umaabot ang temperature sa 50 degrees Celsius. Samantala, ang Danakil Depression ay delikado dahil sa matinding init. Ang lugar ay halos walang tubig, kaya maaring magkaroon ng dehydration o heat stroke ang sinumang hindi handa. Bukod dito ay aktibo rin ang mga bulkan dito, tulad ng Ertaale. Ang lava lake na ito ay naglalabas ng sulfuric gas na delikado sa kalusugan, lalo na sa respiratory. Dagdag pa rito, ang isa pang panganib ay ang mga acid pools o mga lawa na puno ng acid, tulad ng hydrochloric at sulfuric acid. Ang mga lawa ay may makukulay na tubig tulad ng yellow, green at pula na maganda sa mata pero sobrang nakalalason. Kapag nahawakan o nalanghap ang gas mula rito, ay maaari itong magdulot ng matinding pinsala. Ngunit kahit na delikado, ay mahalaga ang Danakil Depression sa science. Ginagamit ito ng mga scientists upang pag-aralan ng mga mikrobyo na kayang mabuhay sa extreme condition. Ang mga natutuklasan dito ay nagbibigay din ng idea tungkol sa kung ano ang posibleng buhay sa ibang planeta tulad ng Mars. Bukod sa science, ay mahalaga rin ito sa kabuhayan ng mga tao sa paligid. Ang mga lokal na Afar na siyang naninirahan sa lugar ay matagal nang nagmimina ng asin dito. Kahit mahirap at delikado ang trabaho, ay ginagawa nila ito dahil ito ang pangunahing pinagkukunan nila ng kabuhayan.